banateros, mga kabiyaya, talagang maituturing to na grabe tong balita na to. Hitman para kay BP Sara at kay Martin Romualdez, naka-ready na. At etong makakalaban kay Vice President Sara Duterte sa darating na 2028, tukoy na. Naku po, mga banateros, dapat niyong i-share etong video na to para malaman ng lahat, para malaman ho ng iba pa nating mga kababayan. Sadyang sobrang delikado po ito, no? Etong ganitong plano para kay BP Sara. Kay Martin Romualdez wala tayong pakialam doon, pero kay BP Sara ay talagang nakakatakot ito, no, dahil hindi nga nila masolusyonan kung paano nila mapabagsak itong si BP Sara Duterte at mali-mali yung mga statement ng mga witness na kinukuha nila. Ngayon talagang desidido na sila, or yung hitman ay ready na para dito kay Vice President Sara Duterte. So yung mga banateros, isang mabiyayang araw sa inyo. Yan, Jay Guevara ulit ng Banateros Brothers. At ito nga, no, pag-usapan nga natin ito. Pero mamaya na, ha? Oo, paki-like and share muna itong vlog natin. Ito, pasensya na kayo, medyo mahangin dito. Kasi ako ay nasa probinsya. Aba, probinsya. Ito nga, may pag-usapan nga natin itong isang matinding katarantaduhan na ginagawa ng iba't ibang mga network. No, kasi nga kung mapapansin niyo ngayon, imbis na ibalita ho ng mga mainstream media, na ibang mainstream media, yung mapatungkol ho, no, yung mapatungkol ho sa issue na kinakaharap ni Romualdez at BBM, tapos yung pagpapakalat ng fake news ni Bongbong Marcos na naaresto na itong si Saldico ay hindi natin nakikita sa ibang mainstream media, no? Ang malapit pa dito ang binabalita lang nila yung about kay Bernardo na itinuturo si former Senator Bong Revilla at itong pangdidikdik kay Senator Chis Escudero. Yan lang yung nakikita natin ngayon. Yan lang yung tawag dito, yung palagi natin napapanood at nababasa sa mga article sa iba't ibang social media platform nila. Kasi nga ngayon, no, mga banateros, mga kabiyaya, etong issue kay Senator Chis Escudero at kay former Senator Bong Revilla, talagang halos wala akong naniniwala. No, walang naniniwala na na may ginawa silang anomalya dito sa mga pondong hinahanap natin. Lalong-lalo na kay Senator Chis Escudero at Bong Revilla. At talagang alam na ng mga Pilipino na ginagawa lang silang panakip butas, or matatawag na sila lang yung pinangdadivert para mapagtakpan ng issue ng Administrasyong Marcos at ng kanilang ginagawang hayupan sa palasyo, no? So ganyan po ang nakikita natin ngayon. Ang kinagandahan ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, ay yung comment ng mga kababayan natin, yung komento ng mga netizen. Ang kinaganda doon, bawat post ng iba't ibang mainstream media, ang sabi ng mga kababayan natin, mulat na sila at alam naman na nila kung sino yung mastermind. Nakakaawa daw itong sila Senator Chis Escudero at si former Senator Bong Revilla, dahil nga daw alam niyo na tipong wala naman daw talagang kasalanan, pero sila yung dinidikdik, at sa halip ay sila pa yung nakakulong katulad ni former Senator Revilla. So doon, ang maganda kasi dito ay namumulat na or nalalaman na, or hindi na inosente, or hindi na kayang bulagin ng administrasyon itong mga kababayan natin. No, itong mga kababayan natin na alam naman na nila kung ano yung punot dulo at kung ano ba talaga kung sino ba talaga yung mastermind na kahit anong gawin nilang propaganda or gawa-gawa ng issue. Nakakatuwa lang dahil ako, pinagtatanggol ko si Senator Chis Escudero, hindi dahil kilala ko siya, hindi ko siya kilala.
Wala akong pakialam dyan kay Senator Chis Escudero, no? Ang akin lang kasi dito, tama naman yung ginawa niya nung siya ay Senate President pa sa pag-archive ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. At kay Revilla din, di ba? Alam nyo naman na si Bong Revilla, binabanatan din ho natin yan. At alam naman nyo na partido ho yan. Nung tumakbong senador yan, ay kapartido ho yan ni Bongbong Marcos Jr., di ba? So, sa madaling salita, hawak niya yan. Yun nga lang, sa pamamagitan nga rin ng impeachment ni BP Sara na hindi pumirma yung mga kamag-anakan niya, yan din yung isa nakikita natin kung bakit siya yung papanakip buta sa issue ni Marcos Jr., Lisa at Sandro Marcos, lalong-lalo na ni Martin Romualdez. So, hindi ko yan sila personal na kilala. Ang akin lang kasi dito, kahit na binabanatan natin sila noon, doon tayo sa tama. Kung ano yung nakikita nating tama, pagtanggol natin, diba? May kasabihan nga Banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Kahit alam nyo naman, diba, ugali na ho namin ng Banateros Brothers na kahit kalaban yan, kung nasa tama naman, sinasangayunan namin. Kagaya na lang sa Vox Populi, yung mga komento, yung mga sariling opinion ng mga nagiging guest namin, kahit Dilawan or Maca Marcos, nire-respeto namin yun dahil opinion nila yun. Hindi mo dapat yung baliin at hindi mo dapat, una-una wala rin kami sa katayuan para baliin yun dahil kami, tawag dito, wala naman sa vlog namin yun, no? Hindi naman kami nagbablog sa sarili naming channel, so isang show yun. So ganyan lang, no? Alam nyo, sa totoo lang, naawa nga lang din ako dito. Kaya nga, yung iba, naiintindihan ko din yung ibang mga gustong kumampi or gusto nang lumabas para suportahan ng mga Duterte. Naiintindihan ko rin sila na bakit hindi sila pa makalabas ngayon. Dahil natatakot sila na baka mangyari sa kanila yung nangyayari kila Senator Chis Escudero at former Senator Bong Revilla. Ayan, katulad din nila Senator Bato de la Rosa. Diba? So, kapag sa panahon kasi ngayon, kapag isa kang politiko at nalaman ng administrasyon na kumakampi or kakampi ka, or hindi ka susunod sa kanila, talagang tipok ka. No, talagang wawalang yain at gagawan-gawang kanila ng kaso. Kagaya ng ginagawa kay Pastor Apollo Siquio Bulay, di ba? Hindi nila kayang bayaran ng SMA, hindi nila kayang bayaran si Pastor. Anong ginawa? Ginipit, kinulong nila. So, ganyan na ganyan ano lang talaga tayo paulit-ulit lang na senaryo ang ginagawa ng administrasyon sa mga hindi nila kakampi. So ngayon, naiintindihan na natin bakit hindi lumalabas yung ibang mga politiko para magsalita, no, laban sa administrasyon. Pero dapat talagang ipaglaban nila yan dahil syempre kaya nga sila nandyan, kaya nga sila ibinoto para ipaglaban talaga kung ano yung tama. Ngayon, siguro hindi rin natin kasi baka nga natatakot, 'di ba? Sa tingin ko yung kay Isko Moreno din, 'di ba? Kaya naging ganyan ngayon si Isko Moreno, marami talaga na dismaya kay Isko Moreno. At ako rin, alam niyo yan. Alam ko rin ang pakiramdam niyo na dismayado kayo kay Isko Moreno. Ngayon, naiintindihan ko rin siya bakit siya nagiging balimbing ngayon. Dahil nga, takot siya. Diba? Takot siya na mapag-initan, tanggalan ng pondo, kagaya ng Davao, na walang pondo. Pero ang kinaganda sa Davao, dahil magaling nga ng mga namumuno doon sa Davao City, walang utang. At pinakamaganda pa, napapalakad nila ng maayos. So, kagaya nga niyan, di ba? Katulad nung sinasabi yung ginawa dati ni Congressman Leandro Libiste na, oy, lumabas na kayo, magsalita na kayo, lumaban na kayo. So, sinagot ng ilang mga kongresista yan na, hindi naman kami katulad mo na ubod ng yaman or bilyonaryo na kaya mong sustentuhan yung distrito mo sa pamamagitan lang ng sarili mong pera. No, kasi ganun ang kalakaran Pag hindi ka pag hindi ka kaanib, pag hindi ka kakampi, pag hindi ka nila kayang hawakan sa leg, ang galang ka ng pondo, 'di ba?
So ngayon may mga bali-balita nga na diyan sa impeachment din. Speaking of Bondo, 'di ba dati nagkaroon ng tigwa 150 million ata at may congressman na umamin nun. At ang congressman na umamin nun ay si Suan ata ba yun kung di ako nagkakamali. Na pag hindi sila pumirma sa impeachment, mawawalan sila ng pondo. So ganyan yung panggigipit na ginagawa ng administrasyon sa mga politiko din. Yun nga lang, bilang mo lang sa daliri mo yung mga congressman, senador na may matatawag na yagbols or matatawag na matapang, walang sinisino, walang sinusunod, walang pwedeng makapigil sa ginagawa nila. So ngayon yan nga, ang kinaganda nga lang talaga dito mga banateros, mga kabiyaya, ay namumulat kayo sa totoong talagang nangyayari at hindi kayo nagpapaniwala kasi biruin mo kung talagang buti na lang talaga hindi naman sa pag-aangat ng bangko namin ng mga banateros, mga vlogger. Pero kung iisipin nyo, buti na lang din talaga nandito kami. Kasi kung wala kami dito sa naghahatid ng tunay na balita sa inyo, nag-a-analyze ng kung sino yung tama't mali, marami talagang maniniwala kasi una-una mainstream media, di ba? Yung ABS-CBN, GMA, TV5, 1PH. Marami pa maraming mga network na Ultimong Radyo, di ba? Ang pinapalabas lang mali. Puro kamalian ng Duterte, puro kamalian ng ibang politiko. Pero yung pinakamaling mali talaga na yun ang totoo na ginagawang kahyupan ng administrasyon na Marcos, hindi nila binabalita. So yung iba tuloy natin mga kababayan na patuloy na nanonood sa television na hindi marunong sa social media, yun lang yung napapaniwala, yun lang din yung pinapaniwalaan nila. Kagaya niyan, di ba? Dati may kwento ako. Sinabi ko dati na may isa akong kakilala na Maka-Marcos, di ba? Maka-Marcos siya at sinasabi niya nga sa akin na kahit ano daw mangyari, Marcos siya. Kasi yun daw yung totoo. Yung mga ganong tao na yun, yung tao na yun, hindi marunong mag-cellphone. Puro lang nood sa TV. So, yung yung napapanood niya sa TV, sa mga bali-balita, yun lang din yung papaniwalaan niya. Yung ka-fake newsan nga ni Marcos Jr. mapatungkol sa pag-aresto kay Saldico. Hanggang ngayon, naghahanap ako ng balita, pero wala naman na ibabalita, di ba? At ang binalita ay yung sinabi ni Auntie Claire na wala daw sinabing inaresto si Saldico, kundi kung hindi ako nagkakamali, maaari daw parang tinatanggi ng palasyo na wala daw sinabing ganon si Bongbong Marcos. Samantalang nabasa nating lahat yun. Kaya nga kung talagang didepende ka lang sa mga nakikita mo at hindi mo pag-aaralan, hindi ka lalabas doon sa bubbles na pinaglalagyan mo, hindi mo malalaman talaga, hindi mo malalaman at di mo masusukat, mapagtatanto, mapagdugtong-dugtong kung sino yung mali at kung sino yung gumagawa ng tama. So yung pag-usapan na rin natin tong about dito sa makakalaban ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Dati, hindi pala dati, hanggang ngayon ay may mga may mga tawag dito, may mga hinuhula-hulaan tayo ng mga kalaban niya. Pero ito, sure na to. Sure na natatakbo at magiging kalaban ni Vice President Sara Duterte. Walang iba kundi si Anly Virus, di ba? Alam natin yan. Si Risa Ontiveros. So, hindi ko lang alam kung sino yung magiging Vice President niya. Baka si Trillanes o kaya si Torre. Walang nagsama yung dalawang abnoong putik. So, yan. Sure na yon na mga kalaban ni VP Sara. Tapos, isa pang natutunugan ay itong tulpo. No? Kung sino sa tulpo, kung kay Rapi Tulpo ba, kay Erwin Tulpo, kung sino sa mga tulpo yung kakalaban sa 2028 kay Vice President Sara Duterte. At syempre, hindi rin mawawala ang panig ng Pinklawan. Nandyan Bam Aquino, Kiko Pangilinan,
At syempre, Leni Robredo, yung walang katapusan na Leni Lugaw. No, walang katapusan na Leni Robredo ang pinupusuan nila na makakalaban ni Vice President Sara Duterte. So, palagi natin naririnig yan. At meron din na etong magtsuhin na Soto. Etong si Vico Soto, Tito Soto. Ayun yung mga napupusuan or mga sinasabi nila na tawag dito na maaaring maging kalaban ni Vice President Sara Duterte sa 2020. Pero tayong mga Duterte supporters, panatag naman na tayo tsaka hindi na tayo kakaba-kaba kung sino yung makakalaban. Dahil alam naman natin na wala namang din talagang makakatalo kay VP Sara Duterte kahit pa Tulfo, kahit pa si Rapi Tulfo maging Vice President niya ay si Vico Soto, or kahit si Rapi Tulfo maging Vice President niya si Hontiveros, or yung isa man lang sa mga Pinklawan, o kaya si Kiko Pangilinan or si Bam Aquino. So wala na ho tayong doon, wala na ho tayong kakaba-kaba. Ang excuse me. Ang isang kinakabahan natin ay yung sa COMELEC, 'di ba? Pero mamaya natin pag-usapan 'yan. No, yun ang isa sa mga kinakabahan natin, yung sa COMELEC. So sige na, pag-usapan na natin, nabanggit ko na Ayan ang isa sa mga kinakatakutan ng mga Duterte supporters, yung COMELEC, na maaari at pwede naman din talaga na kahit manalo si VP Sara ay hindi sila iuupo ng COMELEC or dayain ng COMELEC. Kasi nga, nung nakaraang eleksyon, 2025, alam nyo, yung 2025 election ay naging sample yun. Naging training ground ng Pandaraya yun, no? Naging naging tawag dito, yun yung pinaka-sample kung lulusot ba yung Pandaraya na ginawa nila, at lumusot nga. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng halos 18 million overvoting. 18 million overvoting na halos ilang beses na natin tinatanong kung kamusta na, kung may mananagot ba doon sa nangyari, pero hanggang ngayon wala pa rin po tayo. Wala pa rin kasagutan si Chairman George Garcia, the chairman of COMELEC, 'di ba? So yun yung isa sa kinakabahala natin ng mga Duterte supporters, yung maaaring mangyaring dayaan na mangyayari diyan sa COMELEC dahil nga diyan, no. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo boboto, no? Kasi baka yung iba matakot na, wag na tayong bumoto kasi magkakaroon naman ng daya. Hindi ganun. Ipakita pa rin natin at siguro hindi na rin siguro kakayanin ng Pandaraya nila kung talagang magkakaroon ng one time, big time na botohan ng supporters ng mga Duterte, no? So eto na nga, pag-usapan na nga natin etong maaaring isa pang magiging manok ni tawag dito, magiging manok ni Bongbong Marcos sa darating na 2028 election, no? So eto babasahin natin Sabi ni Congressman Leandro Libiste, ayan, nakikita nyo. Sabi ni Congressman Leandro Libiste, bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kg BBM bigas? So bakit? Ito sabi niya, si S. Ralph Recto ba ang sumagot ng gastos? Sa 50 pesos daw kada sako ng dagdag gastos sa printing ng logo na galing sa pera ng taong bayan. Ito dapat imbestigahan din to, no? So ginagamit nila yung tawag dito, ginagamit nila yung pera ng ng taong bayan. Hindi talagang ewan ko bakit may ganito, no? Bakit may, alam mo yun, ba't may mga logo-logo pa? Para saan yun? Diba? Una-una, pera naman namin, hindi nyo naman pera yung mga hinayo pa kayo. Diba, hindi sa totoo lang, sobrang nakakabwisit po yan. Una-una, yung pinamimigay ng mga politiko na yan, kahit mapagaling pa yan sa tupad, sa AIX,
sa kung ano mang yung sinisigaw dati ni Luis Tro. Yung una, pera pa rin ho natin yan. Wala hong pera ang gobyerno. Yung mga politiko dyan. Pera natin, tapos ginagastos yung pera natin na itatak yung pangalan nila para pagmukain na sa kanila yung pinamimigay na pera. So, ang galing, di ba? So, ganyan yung strategy ng mga, dapat nga rin mawala din po yan eh. No, dapat nga rin maimbestigahan or masolusyonan ho yan. Yang na yan. Yang tawag dito. Yang mga ganyang gawain. No, gawain ng mga politiko na inilalagay nila yung mga pangalan nila sa mga pinamimigay nilang bigas or tulong na pera naman natin yun. So yun nga yung pag-usapan na nga natin yung isa pang makakalaban ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Walang iba kundi si Ralph Recto. Ang tanong, sino kaya magiging Vice President niya? Si Lisa Araneta Marcos? Si Lisa Araneta Marcos ba ang magiging Vice President ni Ralph Recto? Tapos, kunwari lang yun. Pero kung sakaling manalo, kukontrolin pa rin ni Lisa si Ralph Recto para hindi makulong ang kanyang Diyosawa at ang kanyang anak na tinaguriang pork barrel king. So grabe, no? Kaya pala todo pasikat ngayon si Ralph Recto. Dahil nga rin nababalitaan natin kamakailan lang na gagawin siyang pangsamantalang presidente o siya yung magiging kahalili ni Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas. So ngayon kaya pala todo sipsip, todo tulak etong si Ralph Recto na talagang kung ipagtanggol parang si Auntie Claire na rin, di ba? Parang parang boy version siya ni Auntie Claire, etong si Ralph Recto. May plano atang tumakbong presidente sa 2028 para labanan si Vice President Sara Duterte. So kung kay Ralph Recto, hindi naman sa minamaliit natin sila. Una-una, hindi nyo nga naipanalo si Luis Manzano dyan sa mismong lugar nyo. Tapos nag-aasam ka pa or nangangarap ka pang tatakbo sa pinakamataas na posisyon at nag-aambisyon ka pang mananalo. So wala namang problema na kung kahit naman sino tumakbo, kahit naman sino tumakbo bilang presidente, kahit ako, ikaw na nanonood sa vlog ko, pwede yan, walang problema ho dyan at hindi naman po yan labag sa konstitusyon at hindi naman ho yan labag sa batas. So okay lang yun kahit sino tumakbong presidente. Kaso nga lang, etong pagpapahiwatig ni Ralph Recto na tatakbo siyang presidente sa 2028 kalaban ni VP Sara Duterte, medyo mahiwaga. Bakit mahiwaga? Kasi kung hindi niya nga naipanalo yung anak ng asawa niya doon sa Batangas, paano niya maipapanalo yung sarili niya sa buong Pilipinas? So ibig sabihin, nang sinasabi kong may kababalagan, magkakaroon ng gapangan or ng gamitan or dayaan sa COMELEC niyan pag nagkataon. Tsaka malamang sa malamang, may mga balita nga rin na itong si Lisa Araneta Marcos ay tatakbo rin. Kasi nga, once na hindi talaga rin sila kasi tumakbo, si Marcos Jr. haharap sa matinding sandamakmak na kaso. No? Sa sobrang daming kaso, baka dyan na mabulok sa kulungan yan si Marcos Jr. pag natapos yung termino niya. Malamang sa malamang, pagtapos ng termino niyan, wala na yan sila sa bansa natin. Kahit nga yan sila Torre, yung iba pa dyan, yan sila Abalos, baka wala na yan, no? Baka wala na yan sa Pilipinas at magsiliparan na yan pag natapos ang termino ni Marcos Jr. So talagang haharap si Marcos Jr. sa matinding kaso. Kaya kailangan tumakbo ni Lisa or kung sino yung malapit na pwede nilang hawakan, kagaya ni Ralph Recto, para mahawakan nila sa leeg at makontrol nila
pag sa oras na matapos ng termino ni Marcos Jr., ligtas naman sila sa kulungan. So eto na nga, pag-usapan na natin yung mapatungkol dito sa hitman. Grabe, no? Talagang desperado na sila. Talagang no choice na sila. At eto naman din talaga yung posibilidad na mangyari sa oras na pumalpak etong impeachment, tapos pag hindi rin kinaya ng COMELEC etong pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte. Ang masama, ang isa pang nakakagulat dito, kasi nasabi na sa atin to ni VP Sara, di ba? Na ayun nga yung ginagamit sa impeachment ngayon. Yung threat daw kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Romualdez at kay Lisa. Kaso ngayon, nadagdagan. Ang malupit dito ay etong si Romualdez ay mukhang ipapatumba na rin. No, ipapatumba. Kung sakaling talagang ilaglag niya etong si Marcos Jr. No? At alam naman din natin na itong balita mapatungkol sa hitman, nasabi na rin sa atin ni Vice President Sara Duterte na kapag pinatay siya ay may papatay din kala Marcos. Yung about doon sa sinabi ni VP Sara na may papatay kay Marcos pag sa oras na namatay siya, siguro yung mga talagang sumusuporta sa mga Duterte, no? Hindi ko masasabing ako yun, hindi ko rin masasabing kayo yun, di ba? So marami tayo na supporters ng mga Duterte. So madaling salita, maraming papatay kung sakali, di ba? Pero yung about naman doon sa pagpapapatay, tsaka hindi na rin to hindi na rin to bago na gawin nila dahil talagang gawain to ng mga Marcos na kapag hindi na nila kinakaya yung kalaban ay ipinapapatay nila. Kagaya lang nung ginawa nila kay Aquino, 'di ba? So talagang sila yung at yung ginawa nilang pambobomba sa Plaza Miranda nung panahon na yun. So ginagawa yun ginagawain talaga yun nitong mga Marcos. So kung sakali man na yan nga, totoo nga itong balita na to na yung hitman kay VP Sara ay naka-ready na, dapat din siguro mag-ready din tayo at lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Sa totoosin lang, matagal na ho natin pinapanawagan kay VP Sara Duterte na mag-ingat na kasi anytime pwedeng sa sobrang stress na ng mga kalaban na halimbawa, katulad yan, may sakit. Kung totoo man yung sakit ni Marcos Jr. na colon cancer, stage 4, kung totoo man yung may colostomy bag na siya, talagang mapapaisip ng ganito ang mga kalaban dahil syempre anytime pwedeng mawala or pwedeng mamatay si Marcos at pwedeng niyang anytime pwedeng niyang mapalitan. So doon ngayon papasok yung pagiging desperado nga ng mga kalaban na pwede talaga siyang ipapatay. Na wag naman din sana mangyari. Hindi natin pinapanalangin yan. Pero tayo ay dapat, lalong-lalo na ang kampo or yung mga tagapagbantay ni VP Sara Duterte, tumudo na. Todo na sa pagbabantay sa kay VP Sara dahil anytime talaga pwede nilang gawin yan. Kung si Romualdez nga gusto nilang ipapatay, di ba? What if pa si VP Sara, biruin nyo kamag-anak niya pa yun, di ba? Kung totoo man tong balitang to. So, bakit ba nasama si Romualdez dito? Pwede ring sinasabi ng iba na palabas lang to. Pero doon kasi sa salaysay ni Romualdez na kamakailan lang na sinasabi niyang marami siyang alam sa administrasyon na isa ng isa ng banta yun, isa ng pagbabanta yun. So talagang matuturing natin na nagkakaroon na talaga ng labuan sa kanila. Or nagkakaroon na ng saksakan patalikod sa kampo ni Marcos Jr. at Martin Romualdez. So talagang pwedeng may posibilidad na totoo na etong sinasabi nilang hitman kay VP Sara at kay Romualdez ay totoo dahil kumakalaban na parang kumakalas na Una-una, nagkalasan na rin yung mga partido ni Romualdez, di ba? Nasa kabilang bakod na.
So sa madaling salita, hindi na solid ang lakas CMD ngayon. So binitawan na si Romualdez ng iba niyang mga kakampi, no? So talagang masasabi natin na may posibilidad na talagang gawin nga talaga nila to. So yun, mga banateros, kayo anong masasabi nyo diyan sa balitang to na ready na daw yung hitman kay BP Sara so dahil malapit nang mamatay si Marcos, malapit nang palitan, malapit nang maging presidente si BP Sara, kaya umuugong na naman tong balitang to about sa hitman. I-comment nyo na lang dyan sa baba at syempre huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating video at ang buong channel ng Banateros Brothers at SMNI. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless in peace and bye-bye.